Hi guys, maayong gabi eh. Nag-impake na ako, kahuman pa lang na ako impake karon. Manguli na mi karong gabi una. So, last day na ako karon diri ah. Last night na mo diri. Manguli na mi Riyadh. May signal ako dito ah. Bye da ma'am. Bye seashore. Seashore. Babay sa dalampasigan. Ganda ng view dito guys. Tahimik. Malaking tulong din siya sa akin habang ako ay may pinagdadaanan. Kahit wala akong internet dito, kahit paano naman, medyo yung isip ko ay nalibang-libang ng konti. Nakapag-isip-isip ng mas malalim. Baling ko yung isip ko sa ibang bagay, sa ibang atensyon. Ako lang at yung mga tao dito. Malaking tulong din siya. Magmuni-muni. Minsan sa buhay kailangan lang din talaga natin ng mapag-isa, mag-isip, mga bagay-bagay sa buhay. Mahirap din kasi yung palagi ka na papalibutan ng ingay. Minsan kailangan mo talagang mag-isa para mas makapag-isip ng maayos, mas malalim, malayo sa ingay ng mundo. Alam mo yon, lalo na kapag kasabay-sabay yung mga pangyayari sa buhay mo, yung parang wala ka ng ibang nakikita kundi problema na lang, gulo, lungkot, luha. Minsan hindi mo na makita yung katahimikan ng buhay mo, ng isip mo. Totoo nga naman, kapag ka nagdi-disconnect ka minsan sa mga tao, minsan mas lumalalim yung connection mo sa sarili mo. Kasi hindi mo iaasa yung kasayahan mo sa kanila. Ikaw lang. Makikita mo kung gaano kaganda yung mundo kapag mag-isa ka lang. Makikita mo kung gaano kasarap mabuhay. Makikita mo kung gaano kasarap maging masaya mag-isa. Hindi ko naman sinasabing gusto ko na lang mag-isa habang buhay. Kailangan din talaga na magkaroon tayo ng panahon para sa sarili natin. Kasi tanggapin man natin o hindi, darating ang panahon na mag-isa lang tayo. Darating yung mga panahon na o pagkakataon na mag-isa lang tayo. Kaya dapat kayanin natin kung paano maging malakas mag-isa kasama si Lord. Dito ako nakapag-isip-isip sa lugar na to habang nagluluksa ako. Malungkot gusto ko umuwi pero hindi ko kaya. May sarili din ako mga obligasyon. Siguro nagawa ko na rin naman yung parte ko bilang anak. Naibalik ko yung mga kapatid ko sa kanya, si Papa. Samantalang noon nagagalit sila, nagtatampo sila, kahit si Mama naghihinanakit. So, ngayon connected na ulit sila, kahit sinabing kinuha na siya at binawi na siya sa amin, wala na siya. Okay lang. Kahit paano napawi ko yung galit at hinanakit sa puso ng pamilya ko para sa kanya. Yun lang yung papabangon ko sa kanya sa pagkawala niya sa mundo. Hindi ko man siya nabigyan ng masarap na buhay, ng magandang buhay, ng masaganang buhay. Kahit paano sa huling pagkakataon ng buhay niya. Naiparamdam po sa kanya na pamilya pa rin kami kahit iniwan niya kami. Bilang panganay, masakit sa akin na hindi ko siya nabigyan ng magandang buhay. At ang pagsisisi ko, hindi ko siya pinatawad ng mas maaga. Kung sana pinatawad ko siya ng mas maaga pa. Sana nakita man lang niya yung mga anak ko bago siya nawala. Sana patawarin ako ng Diyos sa pagiging matigas ko noon. Tao lang din ako. At mabigat ang pinagdaanan ko sa kanya.
Kaya siguro naman naiintindihan ako ng Diyos kung bakit ako nagkaganon dati. Pero pinatawad ko na siya kahit hindi pa siya humingi ng tawad sa akin. Siguro, kinailangan ko lang ng mas mahabang panahon para maghilom yung sugat at sakit na dinanas ko sa kanya noon. Habang napapag-isip-isip ko at lumalayo yung mahaba yung panahon, lumilipas yung panahon, nakikita ko kung gaano ako ka-blessed. Binigyan ako ng magaganda at gwapong anak. Kahit pa paano nakarating ako sa ibang bansa na safe. Nagkaroon ng mga mabuting amo. Kung hindi siguro nangyari sa akin yung mga bagay na yun dati, hindi naman ako, wala ako ngayon kung nasaan ako. So, naisip ko blessed pa rin ako sa mga pangyayari sa buhay ko at naging matibay akong tao kaysa sa iba. Hindi ko pinagyayabang yun. Pero mas matatag ako kasi marami akong pinagdaanan sa buhay. Hindi ko nakakalimutan kahit na marami akong pinagdaanan, hindi ko nakakalimutan magpasalamat palagi sa Diyos. Maganda man o masakit ang nararanasan ko, saya man o luha, masarap man o hindi, hindi ko nakakalimutan magpasalamat kasi may mga taong nagmamahal sa akin kahit na malayo ako sa pamilya ko. Hindi madali sa isang OFW na kapag nag-iisa ka sa malayong lugar, wala kang kapiling, cellphone lang at ang pamilya mo sa online, na minsan ka lang din magkaroon ng koneksyon. At least marami pa rin tao nakapalibot sa akin na mabubuti ang loob. Hindi ako pinapabayaan. Yun lang ang pinagpapasalamat ko ng malaki sa Diyos. Salamat. Uuwi na kami. Tinatawag na ako ng amo ko.